ay essential para sa overall well-being ng isang tao. So, including detoxification, protein synthesis, and production ng mga biochemicals which is necessary for digestion. And yung detoxification program ho, nangyayari ho yan between 11 p.m. hanggang 3 a.m. It is because yan ho ang time 11 to 1 na ang ating gallbladder ay nagpapahinga at nagre-rejuvenate, and 1 a.m. to 3 a.m. it is the liver. So between 11 to 3 a.m. dyan po nangyayari ang detoxification, cell regeneration, and hormonal production. Kaya pagka ho kayo puyat, you look haggard. Kasi ho, yung liver natin hindi nakapaglinis, hindi rin ho nakapag-cell repair. At yung mga teenager, di ho ba, pagkapuyat, nagpipimples sila. And kailangan ho natin ang healthy diet, meaning i-avoid ho ang pag-inom ng alak to prevent alcoholic fatty liver disease. Yung ito ho yung pagkasira ng atay due sa pag-inom ng alak. And i-limit ho ang intake ng processed foods tulad ng sugary foods, yung mga trans fats, to reduce the risk of also non-alcoholic fatty liver disease. So, sa alcoholic fatty liver disease, yung alak ho mismo. At dito naman ho sa non-alcoholic fatty disease, yung mga matatamis na pagkain at fatty foods. At mag-incorporate ho ng mga liver-friendly foods tulad ng green leafy vegetable, fatty fish, nuts, and olive oil. And kailangan ho, stay hydrated. Enough na water, so with plenty of water, and consider drinks like coffee and green tea which have been shown to support liver health. Ang green tea ho, napakagaling ho niyan because of the catechins. And of course, regular exercise ho ay kailangan. Physical activity ho, nakatutulong yan mag-maintain ng healthy weight and nare-reduce ho ang risk ng non-alcoholic fatty liver. Ang exercise ho ay nag-i-improve ng blood flow, support detoxification process of the liver. Hepatitis or hepatitis A, B, and C. Namamagaho yung liver caused by different viruses. And hepatitis B and C becomes chronic, leading to cirrhosis of the liver cancer. So ito hong may mga hepatitis B and C, ito ho ang nauuwi sa cancer of the liver. That's why you need to monitor by ultrasound yung inyong whole abdomen. Baka ho nagkakaroon na ng bukol. Bibihira ho ang walang cancer of the liver sa taong may mga hepatitis B and C. And meron din ho tayong tinatawag na autoimmune hepatitis. Yung immune system ho natin, ina-attack yung sarili ho nating liver cell, leading to chronic inflammation. At yung ultraviolet machine ho natin sa clinic, which is isa ho sa blood cleansing natin, ay nagpo-form ho ito ng blueprint sa ating cells or immune system. So nagkakaroon ho ng memory. So pag nagkaroon na ho ng memory yan, the next time ho na gamitin ang UV, kilala niya na ho, mare-recognize niya na kung sino ang sariling cell at foreign body. So from fatty liver to hepatitis to cirrhosis, yan ho mga stages of liver disease. Late stage po ng liver disease that is marked by peklat, fibrosis or scarring ng mga liver tissues, and often due to chronic conditions, and it can lead later to liver failure. Ang liver cancer ho, kadalasan hepatocellular carcinoma. Ito ho ang most common type ng primary liver cancer, at it often develops in people with chronic liver disease like hepatitis and cirrhosis. Liver fluke infection, which is caused by parasite contaminated sa water or undercooked fish. Also chronic infection or uncooked fish na maglilid ho ito sa bile duct inflammation and increases the cancer risk. So, wag ho kayong kumakain ng mga kinilaw. Hindi ho yan luto. So, siyempre ho ang parasitism is always there. And
liver abscess. So, ito ho ay may lamang pus-filled cavities in the liver. And this is often due to bacterial or parasitic infection. Pwede rin ho ang liver abscess ay may mga history ng amoeba. So, di ho ba once nagka-amoeba ka, yung egg, hindi ho tuluyang namamatay. Pag bumalik ho yan, in the form of liver abscess. And ang mga simptomas ng taong may sakit sa liver, sa umpisa ho asymptomatic in the early stages. However, syempre ho nagpa-progress yan and unti-unti ang mga symptoms include fatigue and weakness. Palagi hong mahina at pagod ang pakiramdam. Jaundice, yellowish discoloration ng skin, madilaw ho, pati yung ecteric ng mata. Abdominal pain and swelling. Masakit ho sa abdomen and pamamaga ng atay. Minsan ho, nagkakaroon din ng dark urine, tapos pale ang stools. Ito ho, kasi pag nababarahan ho yung bile duct, instead ho na pumunta sa ating large intestine, napupunta ho sa circulation. Therefore, yung ihi ho ang nagdadarken because of the bile at yung stool naman ho ang nawawala ng kulay. Kaya ho, acolic stool ang kulay or grayish. Ayan ho, nagno-nausea and vomiting din. Lagi hong nahihilo, naduduwal, loss of appetite, wala hong ganang kumain, and namamayat, easy bruising and bleeding. Madali hong magpasa at magdugo, and itchy skin. Sino ho ang high risk para magkaroon ng mga sakit sa atay? Siyempre ho, nangunguna ang mga mahilig uminom ng alak. So, pagka ho excessive ang alcohol intake, yan ho ang isa sa leading cause ng liver damage. Obesity, kasama din ho yan sa non-alcoholic fatty liver. Viral hepatitis, chronic infection with hepatitis B or C, pwede ho yung mauwi sa cancer of the liver. Also, diabetes and insulin resistance. Closely linked ho ito sa non-alcoholic fatty liver. Alam niyo ho ba na ang diabetes or limbawa ho diabetic na kayo, pataas ng pataas ang sugar ninyo, hindi na ho maibaba kahit na iinom kayo ng pangbaba ng sugar. Ang isa ho sa sikreto dyan is your liver. Mas pumapangit ho ang liver ninyo as you go along, pataas din ho ng pataas ang sugar ninyo. But if you do detox and nourish the liver, makikita niyo ho ang improvement ng sugar ninyo. Hindi niyo ho mapapa-improve ang sugar level ninyo nang pangit ho ang atay ninyo. Kailangan ho yung atay ay maging healthy. And yung exposure sa mga toxin, there are certain medication that is harmful to the liver, like yung paracetamol. If it is excessive, so you cannot do paracetamol every day. 3 to 4 times a day. Hindi po pwede yun. Paminsan lang ho kung kayo nilalagnat, but hindi ho pwedeng araw-araw. Genetics. So may mga ilang genetic disorder din ho tayo tulad ng hemochromatosis and Wilson's disease na nakaka-affect ho ng liver function. Although itong dalawang ito, very rare naman ho ito. Preventive measure ho natin, moderate lang ho dapat ang alcohol intake. And kung maaari nga po sana ay wala na hong alcohol intake. Kasi ho, kahit na moderate lang, pag naipon ho yan, ganun din ho. Para bang dinelay nyo lang yung pagkasira ng kidney ninyo. Kasi ho, pag niinom tayo ng alak, directly it harms our liver cells. Also, healthy diet. So, mag-focus ho tayo sa mga balanced diet, which is more on fruits and vegetable. Kasi itong mga to, marami ho siyang fiber, plus hindi lang ho fiber, marami siyang antioxidants na hindi nyo ho makukuha sa karne. And i-avoid nyo ho ang mga sugary foods. Tsaka hindi lang ho mataas sa asukal, pati ho maaalat at pati ho unhealthy fats. So tatlo ho yan na iiwasan ninyo. Matatamis, maaalat at unhealthy fats. Maganda din ho kung kayo ay magkakaroon ng regular exercise, 30 minutes, 3 times a week. And iwasan ho ang mga unsafety practices tulad ho ng sharing needles sa mga drug addicts or having unprotected sex, which can lead to viral hepatitis. Ayan, yung mga mag-aasawa pa lang po, magpa-hepa profile ho kayo kasi
kung ang magiging asawa ho ninyo ay nagkaroon ng hepatitis galing sa parents, halimbawa hindi niya rin alam, mahahawaan ho kayo. Kasi ho sa sexually transmitted po, sa seminal fluid ng lalaki, pwede humahawa ang babae. And syempre ho, regular check-up na lagi hong magpa-laboratory test ng liver function test, SGPT, SGOT, B1, B2, and especially kung may risk factor ho kayo for liver disease. May mga advanced technologies din ho tayo para sa liver, tulad ho ng FibroScan, non-invasive test ho ito na gumagamit ng ultrasound to measure the liver stiffness, helping detect fibrosis and cirrhosis. Mas specific ho ito sa liver. And liver biopsy, actually ho, we don't agree to liver biopsy. Any biopsy, ayaw po natin because from the time that you puncture a certain bukol, kung nagkataon hong cancerous yan, ikinalat niyo na po doon sa butas na pinagtusukan ninyo. Instead na 2 times, 3 times lang ho ang duplication niya, it becomes 1,000 times. Right there and there, na nagtusok ho kayo for biopsy. Ang ano lang naman ho doon is for you to know if it is cancerous or not. May mga iba naman din ho tayong pwedeng gawin like FibroScan, like tumor marker, AFP, yung mga enzymes ho natin, SGPT, SGOT. Huwag na lamang ho kayong magpa-biopsy. Kahit hindi ho sa atay. Sa iba pa hong organ, huwag ho kayong magpapa-biopsy. Yung pagkakapuncture nyo hong yan, hinihila nyo palang pataas ang needle, ikinalat nyo na ho ang cancer cells. From sa ilalim, hinihila nyo paibabaw, ikinalat nyo na ho yun doon sa lahat ng area na dinaanan ng inyong karayom. And at ngayon po, meron na ho tayong mga liver transplantation. So hindi lamang ho kidney transplant, ginagawa na rin ho ang liver transplant. Is considered na ho pagdating sa liver failure or liver cancer cannot be treated doon ho sa mga hindi na magamot by other methods. And common indication ho is pag may cirrhosis na ang pasyente, puro na ho peklat. Pagka may acute liver failure ang pasyente at hepatocellular carcinoma, yan ho ang mga candidate for liver transplantation. And yung technique tulad ho ng living donor transplant and split liver transplant have expanded the availability of yung donor organ. Siyempre ho, kailangan dito ng donor. No? At kailangan ho, living donor, hindi ho pwedeng sa patay ng tao kukunin. So, sa living donor transplant. Anti-fibrotic drugs, nagde-develop po ng mga medication na nakaka-reduce or reverse fatty fibrosis, which is excessive accumulation ng scar tissue in the liver. Yun ho bang yung may mga peklat at fibrosis sa loob ng liver, sobrang dami na halos hindi na ho makafunction ang liver. Di ho ba ang may scar or fibrosis, tumitigas ho yun eh. So, yung normal function ho ng liver doon hindi na nakakadaan pag nag-accumulate ho ang scar tissue na to. And example ho, yung mga drug targeting specific pathway involved ho sa fibrosis, ito ho ay tinetest sa mga clinical trial. Immunotherapy sa cancers, liver cancer cell ho ito. Meron din hong gene therapy, kinokorek ho yung defective genes ng liver to restore ho ang normal liver function. And sa lifestyle intervention, Mediterranean diet. Pag sinabi hong Mediterranean diet ho ito na rich in fruits and vegetable, whole grain, and healthy fats tulad ng olive oil. Ang Mediterranean diet ho has been shown to reduce liver fat and improve non-alcoholic fatty liver outcome. So, at yung mga kinakain nyo ho, dapat ay merong low glycemic index. Yun ho bang mabagal ang pagtaas ng sugar ninyo galing sa inyong digestive system papunta ho sa blood. At yung mga anti-inflammatory food tulad ho ng fatty fish, turmeric, green tea, meron ho yung mga anti-inflammatory properties na nakatutulong ho mag-reduce ng fat liver inflammation. Also, yung weight management po. Yung pag-maintain ho ng healthy diet is very much important sa pag-prevent ho and pag-manage ng
non-alcoholic fatty liver. Mas mataba ho kayo, mas magkakaproblema ho ang liver. Yung pagkukombine ho ng dietary changes and regular exercise, tulad ho ng aerobic activities and resistance training is effective in achieving weight loss. But pagka ho may edad na, dapat ho low-impact exercises, wala hong pa-jogging-jogging, walang patalon-talon. Kasi ho ang weight na nilalagay ninyo sa inyong tuhod is 10 times yung inyong weight in kilos. So kung halimbawa 60 kilograms kayo times 10, 600 kilos. Imagine niyo kung gaano kabigat ang 60 kilos ilalagay ninyo sa tuhod ninyo. At syempre pag nag-jogging kayo, tumalon kayo, hindi ho isang beses lang yan. Tuloy-tuloy yan. So, napupunit ho ang kneecap ninyo. At pag napunit ho yan, lalagyan na kayo ng bakal sa inyong knees. Also, yung hypertension and cholesterol, minamanage ho ang high blood pressure, BP, and cholesterol through diet, exercise, and medication. Makaka-reduce ito ng liver disease progression. Sa mga herbal supplements, ito hong milk thistle contains silymarin, a compound that may help protect liver cells from toxin and nakakasupport ho ng liver regeneration. Turmeric or curcumin, it is also known for its anti-inflammatory properties, and turmeric ay nakatutulong mag-reduce ng liver inflammation and prevent fibrosis. Yung green tea extract, which is rich in antioxidant because of the catechins, it helps to protect the liver from damage and improve liver function. And of course, detox program. So ito ho ang ating detoxification program and blood cleansing program. So ang first stage ng liver disease is fatty liver. But you cannot reverse the fatty liver without doing detoxification and blood cleansing program. Kahit painumin nyo ho yan ng supplementation sa liver, it is because pag fatty liver na ho kayo, puno na ho ng bato ang inyong atay. We call it intrahepatic stones. At pag sobrang congested na ho yan o punong-puno na, nalalaglag na ho yan sa ating apdo, which we now call gallstone. Na actually, siya rin naman ho yung stones sa atay na intrahepatic stones. Sobrang puno na nga lang ho, nalaglag na ho siya sa apdo. And then we call it gallstone. Then, pagkatapos ho ng pagdi-detox program ninyo, malilinis ho ang atay, apdo, colon, kidney, and also yung lahat ng germs, lahat ng chemicals. Ayan po, malilinis po yan. And yung blood cleansing program will hydrate the liver, malilinis ho at mawawash out ang lahat ng mikrobyo at lahat ho ng chemicals na umiikot sa ating katawan. So, yan po ang pwede ninyong gawin. Ideally, it is every 3 months. But kung malalaho ang sakit ninyo, like liver hepatitis, like papunta na kayong liver failure, you may do it once a month. So, ganun po. Para ho, and even an ordinary person, kailangan ho ang detox protocol because it will prevent a lot of diseases. And yung may mga comorbidities na po, maa-address po ang root cause. Maiiwasan ho natin yung band-aid treatment na ang nangyayari po puro lang suppression and control. May high blood ka, itong pangbaba ng BP. Pero pag in-stop mo ang treatment, high blood ka pa rin. So kailangan ho nalilinis ang liver, gallbladder, colon, and kidney para ho maa-address yung root cause. Nag-iedad ho kayo, pa-reverse ho yung inyong health, papunta ho kayo sa normal, hindi ho yung fatty liver kayo, papunta kayo sa cirrhosis. Pero pag hindi nyo ho ginagawa ang detoxification program, wala hong reversal. Puro maintenance lang ho kayo habang buhay. So, Ivy? Para po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Tanong ni 2664. I'm interested to purchase some products, particularly the soap that enhances skin elasticity. How do I go about it? Do you have a website where I can see all your products? Okay, so sa Shopee ho, pumasok kayo and look for IV anti-aging soap and IV whitening soap. Then,
250 each po yan. And para po doon sa hindi marunong mag-order sa Shopee, kindly send us your name, address, and cellphone number. Kami ho ang mag-o-order para sa inyo. Maging responsible enough lang ho for the payment and receiving your parcel. Wala tayong oras, so mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapa-check up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark po natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay via mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412-0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ng likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia since wala nga ho itong simptomas. Sabayan niyo na ho ng pagpapa-vector scan, lalo na ho kung may lahi kayo ng cancer, malalaman niyo na ho ahead of time. So may time pa ho tayong tanggalin ito. And also yung mga barado ang circulation and high risk for stroke and heart attack, may protocol ho tayo dyan. And also yung may mga diabetes. Normal pa ho ang sugar ninyo, wala pa kayong simptomas, sasabihin na ho agad ni vector scan sa inyo if papunta kayong diabetes. Ayun yung mga pasyente hong ayaw ng opera, yung may gallstone, kidney stone, yung mga barado ang puso, protocol po tayo dyan, and yung mga matataas ang creatinine, dinadialysis, cirrhosis, ascites, meron ho tayong protocol dyan, at yung mga gusto hong makaalis sa maintenance ng high blood and diabetes, but wala hong magic. It's also a process. Kailangan niyo pong tiyagaan. And ayan po, yung mga elderly natin nahihirapan hong lumakad. Ngayon pa lamang ho ay ayusin nyo na ang inyong paglakad para hindi ho kayo mauwi sa pagiging alagain or bedridden. Buti ho kung may pambayad sa caregiver. Mas marami ho kayong pera, marami nagpipresenta sa inyong mag-alaga. Pag wala hong pera, walang gustong mag-alaga. And that is reality. And yung atin hong detox promo, buy 2 plus 1, bili ho kayo ng isang detox, isang blood cleansing, ma-free nyo na ho ang vector scans. Makakasave ho kayo ng 5,000 pesos. And yung atin hong beauty drip, so yan ho may discount at may libre ho kayong isang drip pagka ho nag-prepaid kayo ng 10 or 5. And also yung IV laser, naka 20% discount po yan. And isa lamang ho yan sa ating blood cleansing. Meron pa ho tayong high dose vitamin C, yung ating pong ultraviolet and ozone. Kaya lamang po ay IV laser ho ang naka-promo. Makiagaw na ho kayo at baka ho ito ay malapit ng magsara. And yung ating pong soap, IV anti-aging, IV whitening soap, yan ho ang hahanapin ninyong pangalan sa Shopee. And para ho sa mga hindi marunong mag-order, kindly text us your name, address, and cellphone number. Kami ho ang mag-o-order para sa inyo. Just be responsible enough for the payment and also pag-receive ho ng inyong parcel. At paki-like, share, and subscribe po. I-type nila mga Dr. Irene Lim both sa YouTube and Facebook. And paki-like, share, and follow yung atin hong sa Reels and TikTok. Napaka-iikli lamang po na short video, 1.5 minute, but it is very educational and informative. Yung sabon po, naka 5 plus 1, so marami na hong naka-avail nito, so kiagaw na po kayo bago pa ho ito magsara, no? So, IB? Please like us on Facebook, ang account po natin, Clinica Medica 101.